at nananatiling prioridad ng administrasyon ang pangkalahatang kapakanan ng ating mga kababayan. Nagpatupad ang pamahalaan ng mga angkop na pagbabago na tumutugon sa mga pangangailangan ng bawat Pilipino at mas pinalalapit ang serbisyo publiko. Ngayong 2025, sa pagtutulungan ng pamahalaan at ng bawat mamamayang Pilipino, sama-sama nating tunghayan ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mabuhay po sa kanyang at ng Presidential Communications Office ang live coverage ng ulat ng Pangulo sa Bayan. Ngayon po ay napapanood natin na dumating na po ang Pangulo dito sa Batasan via Presidential Chopper. At maya-maya lamang po ay sasalubungin po siya ng kanyang Chief of Presidential Protocol, Undersecretary Rachel Quiñones, patungo sa Foyer Honors. Mamaya po ay kasama rin sasalubong sa Pangulo si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Mga kababayan, nananatiling malakas ang pangako ng administrasyon na pagbuklurin ang mga mamamayan at bigyan sila ng isang mahalaga at makabuluhang papel sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. At para bigyan pa tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol sa mga adhikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ikinalulugod ko po ipakilala ang isang very important person. Kasama ko po si Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon sa Gab. Ma'am, more than being a public servant po, sa inyong pananaw, gaano po ba kahalaga ang isang State of the Nation Address ng Pangulo ng Pilipinas? Oo, no, napakahalaga nitong SONA kasi Gab, ang iba siguro iniisip, it is just a tradition. Pero hindi ito mere tradition dahil this is a constitutional obligation. Kumbaga, obligasyon ng Pangulo na mag-ulat sa bayan patungkol sa current situation or current state ng bansa, yung kanyang mga nagawa na programa at yung mga balak pa niyang gawin. At dahil dito ay maibibigay din niya at mailalahad niya kung ano ba yung mga legislative priorities niya. At dahil dito ay maibabalangkas din ng mga kongreso yung legislative agenda. So dapat po talaga makinig po tayo mga kababayan kung ano po pa talaga ang nais pang gawin ng Pangulo para sa taong bayan. Kung matatandaan po natin, Yusek, last year po ay nakadalawang standing ovation at 125 rounds of applause ang Pangulo sa kanyang third State of the Nation Address. Ang unang standing ovation niya po ay nung idineklara niya ang karapatan natin sa West Philippine Sea at yung ikalawa naman po ay yung pag-ban sa POGO operations. What can you say about this, ma'am? Yes, talagang sobrang pinalakpakan at marami talagang na-surprise yung tungkol sa total ban ng POGO. So, napakaganda kasing naging adhikain dito ng Pangulo dahil dito ipinapakita niya na laban siya sa pagpapatuloy na pagsasagawa ng krimen lalong-lalo na dito sa Pilipinas. So, marami na po itong naging epekto sa atin dahil nabawasan na po kung ano man yung mga nangyayaring krimen sa mga illegal kasi may mga legitimate naman kasi na POGO. Pero syempre, lahat to totally ban. Pero yung mga naging napasok dito, napasok ng mga POGO, ng mga nakarang administrasyon, yun talaga ang nakapagdulot sa atin ng hindi maganda. So with that, nabawasan na po yung mga sinasabing krimen na naganap, lalo-lalo na sa mga POGO hubs. Surely, ma'am, baka this year mahigitan pa ni Pangulo ang mga round of applause sa kanyang fourth State of the Nation Address. Yusek, kaninang umaga lamang po na witness natin ng botohan at pagluklok sa mga bagong floor leaders ng Congress, maging yung mga committee chairmanships po, gaano po kahalaga o kalaking impact nitong 20th Congress sa pagpapatupad natin ng priority legislation ng administration? Actually, parang napakahalaga talaga ng gagampanan ng 20th Congress. Ang daming issues, ang dasal din natin
ay ang lahat na naluklok na leader ay magtrabaho para sa bayan at para sa taong bayan. At iwasan ang pamumulitika katulad ng sinasabi ng ating Pangulo, trabaho lamang po talaga tayo dahil kung magkakampi-kampihan tayo pero hindi naman po maipapatupad ang kagustuhan ng Pangulo para sa taong bayan, hindi rin po magiging magandang epekto. So lahat po sana ay magtrabaho para sa bansa. Correct. Actually po, Yusek, kung nabalitaan po nating lahat nitong July 1, inanunsyo ng House of Representatives through their Facebook page na 683 measures ang na-file kaagad ng House members sa unang araw pa lang ng 20th Congress. In a media interview that followed, sabi po ni House spokesperson Attorney Princess Abante, ang 20th Congress ay ang Rice Industry and Consumer Empowerment o yung tinatawag na Rice Bill na naglalayong mabigyan ng abot kaya, sapat at ligtas sa pagkain ng mga Pilipino. At nais nitong pababain at stabilize ang presyo ng bigas through the reorganization of the National Food Authority. Yusek, with House Bill number 1 po or yung the Rice Bill, how does this... Records get the bite.